it's Nobel. So welcome back again for another video. And today, nakabili ako ng 1996 Honda Civic EK VTI VTEC COHC automatic transmission. So, nabili ko siya noong October. So, recently lang siya. So, pag napanood nyo tong video in a few months, so matagal na yun. So, ito yung nakita ko at nabili ko siya ng matino. At sana konti lang encounter ko. So, ganyan yung itsura ng makina niya. So, ganyan yung pinaka-exhaust manifold. May tagas na konti, pero pinapawisan lang siya. So, inuna ko yung ilaw niya. So, kinabit-kabit ko na siya. Kinaskas ko siya. Pinintura ko. So, ganyan yung itsura niya. After nun, yan na. Pero hindi siya ganun kapulido. Pero kahit pa paano, presentable. Dahil nga medyo yellowish na yung ilaw niya. At ginawa ko ng paraan para kahit pa paano compensate yung ilaw niya sa gabi. After nun, ginawa ko yung sprinkler. Let's go! So, yun nga, bumili ako ng LED lights. T10 siya. Ito naman, T5. So, nakabit ko na siya actually. So, kinabit ko siya sa likod. After nun, nung kinabukasan nun, ikakabit ko na rin yung isang piraso lang sa likod. So, ito yun. Finally, may pintuan na. Let's go. So, ang ginawa ko ngayon is kinabitan ko ng T10 LED dito sa headlights, sa park light niya. Then, tinanggal ko to. Yan. Ay mag-focus. So, nakakita yan. So, papakita ko na lang yung picture dito sa screen. Boom. Ayan, there we go. So kulay blue siya. So yan yung sa kanan is before. So sa kaliwa yung puti is after. Then nakabit ko na siya. Mahirap lang ikabit. And isang kamay lang nagagamit ko. Kaya ako mag-video ng habang nagkakabit. So papakita ko na lang sa inyo. After nung kinabit ko siya. Boom. Maliwanag na. Yan. So gumanda siya yung itsura niya dahil ginawan ko ng paraan para ikaskas yung mga acid rain dito sa headlight. So yun nga, kahit pa paano temporarily, I'm no professionals pagdating sa ganong kaskas headlight, sabay okay na. Pero at least luminis, lumiwanag at nag-compensate yung low beam and high beam mong EK natin. Yan. EK natin. EK ko. Let's go. Yan. Ito yung low beam. Yan yung high beam. So, mukhang maliwanag siya sa video kasi nga lahat ng ilaw na nakikita ng camera is mukhang maliwanag. But then again, mukhang maayos siya. So, ngayon, tatry kong palitan tong bulb. Pero, naka-custom nga siya since meron siyang sariling panel. So, nailaw siya. Adjustable lights kasi di siya kitad since naka-flash. So, mangyayari, tatry kong palitan yung lumang halogen bulb. Then, papalitan ko siya ng LED lights. Kahit makita ko man lang yung mileage tsaka ibang parte nitong cluster gauge. Then, itatry kong baklasin tong climate control dito. So lalagyan ko siya ng ilaw dito. Mangyari is babaklasin ko itong mga to, itong center console, transmission selector, lalagay ko. Then hopefully hindi madurog lahat pag binaklas ko. Yep. Nakabit ko na yung necessary LED na pang T5 and T10. So ito ang kinalabasan niya. There we go. Diba lumuwan nga, kita mo na yung RPM, miles per hour, kilometer miles per hour, tsaka fuel and cool, temperature. Yes, temperature gauge. So kita ko na lahat. And like I said earlier na hindi siya kita sa loob yung pinakailaw ng mga T10, mga T5 na ilaw na meant to be sa back niya. So ang nilagay ko lang is
sa loob niya is T5 sa itaas nito para kita ko yung mismong kilometers niya. So pinaka mileage niya, kumbaga makikita ko siya habang gabi. So yung isa naman is T10. So hopefully kita, so ito pa rin yung purpose nun, dalawa, T10 tsaka T5, then dalawang T5 sa ibabaw. And ang panel niya is, I think, hold on, sorry, EL Racing Dash. I don't know why, pero ang galing eh. Ang galing nitong may-ari nito eh. Di ko lang kung siya nagkabit or another previous owner nagkabit. But then again, ang ganda ng linya. Shout out dun sa naglinya or sa kanya. Built-in siya eh. Literal built-in eh. So much so, kahit patayin ko nga siya, kita ko pa rin eh. So, ginawa ko is pinabayaan ko na lang ganyan. So, ito naman, ang susunod ko, babaklasin ko siya probably sa susunod na clip. Habang bumabagyo, technically hindi pa bumabagyo, pero dito na bagyo, ayusin natin yung sasakyan. So, nung huli, na-fix natin tong LED lights sa gauges, sa cluster gauge. Kahit pa paano makita ko yung mga gauges niya. So, ito naman, sabi ko ito susunod ko. Since tatanggalin naman natin tong center console, so sa gear selector, papalitan na natin to ng ilaw. So, hindi na ako nag-clip ng video na tatanggalin kasi mahina tong battery ng cellphone ko. Then there we go, nakabit na natin ang LED sa gear selector. Hindi ko lang kung tama yung sinasabi ko with the tongue, with the gear selector. Pero testing natin. Liwanag, my eyes. So anyway, ito na lang ang target. So mangyayari ito mahirap sa Honda. So mangyayari dito is tatanggalin ko to, tatanggalin ko rin to, then tatanggalin ko rin to, itong part na to, then tatanggalin ko rin to. So lahat babaklasin. So di ko sure kung babaklasin ko pa to, ito rin sa hazard, pati mismong hasya niya or lahat. Pero meron ako nakita sa video na tinanggal niya lang tong tatlo, then umilalim lang siya dito para tanggalin to. Then makakabit niya na yung pinaka climate control. So nalagay na natin yung LED light sa weather cluster, hindi pala weather cluster, climate control. Maliwanag nga lang pero mapapansin nyo naman, i-focus lang yan. It is complete. Meron na tayo dito rin, may ilaw na rin. Hindi lang siya pansinin kasi nakita niya kabit na natin ang mahalagang ilaw para sa dashboard. So wala na tayong papalitan ito kasi may nailaw na to, may ilaw na rin yan. So hindi na kailangan palitan yan kasi kung gumagana pa, wag mo na palitan. So tutuloy natin to sa susunod na clip. And yeah,